Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang presensya po ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. At dahil po sa kanyang biyaya at habag, kaya tayo nakatatayo sa harapan ng Diyos. Kaya purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Praise God. Never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. 'Cause being with you, I now begin to see that your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I
Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. Woo! I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, oh how beautiful are you, Lord? Yes, you are beautiful, Lord. It's your word, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me, yes, Lord, and rescued me. In just a moment there, set me free. Everybody, give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, with a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. Yes, Lord. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. God saved me, yes, Lord, and rescued me. Thank you, Jesus. Just a moment there, set me free. Woo! I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. Give you glory, Lord. Give you glory, glory. You deserve the glory. Give you glory, glory. Jesus, oh, we give you glory, glory. We give you glory, glory. Give you glory, glory. Jesus, we give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Lord. Only to you, Jesus. We give the glory and honor and praise. Hallelujah. Oh, hallelujah. We give you everything, Lord God. Hallelujah. You are worthy, O Lord God.
to receive glory and honor and power. For you created all things, and they exist because you created what you please. Oh, mga kapatid, it is only Jesus Christ who deserves the glory. Kaya haranahin natin ang Panginoon sa araw na ito ng buong puso. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one
acknowledge you, Lord, right now. Oh, for you deserve everything that we have. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory and honor and praise. Oh, Jesus, there is no one else like you. Oh, Jesus. Oh, we continue to praise you, Lord, with our voices lifted high. For you deserve our everything, O God. Let every voices here, Lord, be heard from you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. Oh, Lord, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, and every breath, all that I am,
And Lord, as we worship you right now, nakikita po namin ang aming sarili. O Diyos, na paano na lamang kami kung wala ang isang Diyos na tulad mo? Paano na lamang kami, Panginoon, kung wala kami sa piling mo? Sa dami ng iyong pangako, O Diyos, ay tunay nga, Panginoon, na lahat ay makakamtam namin, O Diyos, basta't kami manatili sa inyong piling. Sa lahat ng mga pangako mo, O Diyos, sa amin, alam namin ito'y mapanghahawakan namin, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, our heart is leaping with joy and with gratefulness and thankfulness dahil sa inyo po, Panginoong Diyos. Truly, Lord, that you deserve the glory. You deserve the honor and praises of your people. For we know, O God, na ikaw, Panginoon, ay nagagalak sa mga taong tapat na sumasamba sa inyo. Mga puso, O Diyos, na hayag na nilalabas sa inyo at patuloy, O Diyos, na sinusuko at pinapalinis. Maraming salamat po, O Diyos. We are grateful, Lord God, for you. Marami po, Panginoon, kami mga patutuo sa aming mga puso't buhay na nagpapakita, Panginoon, ng kabutihan at katapatan mo. Kaya naman, Lord, hayaan mo sa mga oras na ito, sa pagtaas namin sa aming mga kamay, sa pagtaas namin, Panginoon, ang aming mga kamay, may abot namin, Panginoon, sa inyo, ang aming papurit pasasalamat. Sige po, mga kapatid, sabihin po natin sa Panginoon, salamat, Panginoon. I am grateful, I am thankful to you, O Lord. And you deserve the glory and honor and praise. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po dito sa aking ninanamnam na word ng Panginoon, ito po'y tumama sa puso ko. At sinabi ng Diyos sa Psalms 115 verse 1, not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory for the sake of your steadfast love and your faithfulness. Marami sa atin na sa tingin natin ay kaya natin ang ating sarili. Sa lahat ng mga bagay na meron tayo, binibigay natin lagi ang credit sa ating mga buhay. Pero sinabi ng Panginoon na hindi sa atin, kundi sa Kanya lamang ang kaluguran. Sa Kanya lamang ang papurit, pasasalamat. Dahil kung di dahil sa Kanya, wala po tayong lahat dito. At kundi dahil sa Kanyang kabutihan at habag, hindi po tayo makatatayo sa harapan ng Panginoon. Kaya ano man ang katayuan mo sa buhay, tingin mo'y nanliliit ka sa sarili mo, kapatid. Malaki ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Kaya naman, humayo tayong lahat na nagbibigay ng papuri, pasasalamat sa Diyos at tanging sa Diyos lamang. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon sa Kanyang kabutihan at katapatan sa araw na ito. Hallelujah! What is prayer? Prayer is simply talking to God. Nung naging Kristiyano tayo natutong manalangin. At nakita natin yung kalagahan ng panalangin. At hindi lang pala dapat tayo manalangin, bagkus nagtatanim din ng panalangin.
Kahit kailan di niya ko iniwan, si Jesus ang Santa Claus. Si Jesus ang Santa Claus. Si Jesus ang Santa Claus ng aking Pasko. Para po sa ating mga kids, pwede nyo na po sila dalhin sa Kids Connect area at atin pong buksan ang ating puso't isipan na tanggapin ang pagpapala ng salita ng Diyos sa pangunguna po ni Bishop Oliver Mago. Salamat, kapatid na Jomerin. Isang mapagpalang umaga po sa atin. Good morning. Kung meron kayong Biblia, ay buksan niyo po sa aklat ng unang Samuel. Open your Bible in the book of Samuel, 1 Samuel, chapter 17. Alam ko po na ito po ay nabasa nyo na, narinig nyo na, at na-i-preach na rin ng ilang beses. Kaso lang syempre, we make kasunduan that every end of the month ay, sabi mo sa katabi mo, magdadala tayo ng mga bago. Pero ang isang pagtatako, walang bago. Puro luma. Anyway, niniwala naman tayo na may kaparaanan ng Diyos, no? Kumbaga, kapag narinig niyo ang mensahe at kayo po ay na-encourage, siguro meron pa rin tayong pagkakataon mamyang hapon magdala ng inyong mga kaibigan. Okay? Ito po yung isang istorya na nangyayari sa buhay natin, sa panahon natin even now. At pwede ko bang makita yung mga kapatid nating may problema ngayon? Taas natin kamay kung may problema ka. May problema ka ha? Taas natin kamay. Taas nyo kamay. Yan. Okay, sige po. Totoo naman, di ba? Ang problema kasama na sa buhay yan. Hindi natin napipigilan, pero nasusolusyonan. Di ba? Kumbaga, tayong mga tao ay minsan may pagkakataon nagagapi tayo. Pero sa ating pag-aaral ngayong umagang ito, ay tignan natin yung mga tips kung paano natin mapagtagumpayan ang problema na meron tayo. At itong pag-aaral natin ay isang digmaan. At hindi digmaan ng mga hukbo, kundi digmaan ng individual. Tayong lahat ay individual at may kanya-kanyang problema. Sige po, buksan niyo sa unang aklat ng chapter 17 ng Samuel, verse 4. Sino nakabasa nito? Hindi pa. Tagal nyo ng mga Kristiyano, hindi nyo pa nabasa to. Napaka-importante basahin to kasi itong pakipagbaka ng isang lingkod ng Diyos ay tinalo ang isang, sabi mo sa katabi mo, higante. Ayan. Hindi pa ako nakitang basketball player na ganito kasing taas. Mostly kasi nasa almost, if I'm not mistaken, mga 7-footer to 8. Pero itong pag-uusapan natin, sabi mo sa katabi mo, 9-footer. Nakita ba kayo na 9 pulgada ang taas? Ibig sabihin nun, baka 1 pulgada na lang, isang ruler na lang ay ring na ng basketball court. So, kumbaga sa basketball court, ay hindi na siya tatalon, aabutin na lang. Ganito po to. Kaya, at ang mahirap nito, itong taong ito, ay hindi lang po isang matangkad, bagkus malaki ang pangangatawan. So, we're talking about a huge people, a person. Kaya, tignan natin. Sige po, basahin natin. Kung meron kayong Biblia, buksan natin. Verse 4, simulan natin sa versikulo 4. Ngayon, may isang mahusay at matapang na mandirigmang tagagat. So, nakita natin, sinabi ng writer, siya po ay mahusay at matapang. Ibig sabihin nun, hindi siya pangkaraniwan. Okay? Na ang pangalan ay Goliath.
lumabas siya sa kampo ng mga Filisteo at lumapit sa kampo ng mga Israelita. During that time, syempre, meron silang battle line. Kumbaga, magkakaharap. Ganon gera noong una. Talagang harapan. At, kumbaga, nakikita mo yung kalaban mo, di ba? At talagang hindi ka magtatago, hindi ka tulad ngayon, di ba? Tago ng tago. Di ba? Noon talagang harapan. At lumapit siya sa kampo ng mga Israelita. Siyempre, pag ganitong kalaking sundalo, ispat mo kagad. Yes or no? Kumbaga, pangkaraniwang mga sundalo, makita mo kagad, mataas itong sundalong ito. Kita kagad. Baka mga nasa dibdib lang yung mga sundalo. Ganun siya. Okay? Lumapit sa kampo. May siyam na talampakan ang kanyang taas. Ilang taas? 9-footer. Di ba? Tanso ang helmet niya at tanso rin ang kanyang panangga sa dibdib. At tumitimbang na 60 kilo. So, ibig sabihin nun, mahigit 1 sako. Mabigat o hindi? Mabigat. So, ibig sabihin yung katawan niya, hindi payat. Malaki ang katawan ng taong ito. Kasi kaya mong ikarga yung 1 sako, mahigit 1 sakong mga sandata. Verse 6, tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita. Kumbaga, para siyang robot. Di ba? Lahat ng... Wala kang makitang balat. Kumbaga, lahat ay made of armor. At may tansong sibat. Bakit during that time ay binabalutan nila ang katawan nila ng mga metal? Siyempre, ang sibat, ang pana, pwedeng magpagapi sa kanila. Pero sila, balot sila ng armor. Okay? Ang binti at hita ay may tansong sibat na nakasukbit sa kanyang balikat. Ang hawakan naman ang kanyang sibat ay mabigat at makapal. Ang dulo nito'y tumitimbang ng 7 kilo. Sino nakabuhat ng 7 kilo? Mabigat o hindi? Mabigat, di ba? Talagang mabigat to. Nasa unahan naman niya ang tagapagdala ng kanyang kalasag. So, ibig sabihin nun, hindi lang siya mag-isa. Meron siyang bodyguard. Kasama-kasama. Okay? Anong dala ng bodyguard niya? Yung kalasag. Di ba? So, in short, hindi lang siya pangkaraniwang kawal. He is, kumbaga sa panahon natin, super army. Napakaganda ng kanyang bihis, napakaganda ng kanyang pananamit. Di ba? At ang sabi ng Biblia, isa siyang mahusay na mandirigma. Verse 8, huminto si Goliath at sumigaw sa mga Israelita. Siyempre, alam natin, ang boses noon talagang gumadagundong. Malaki ang boses. Pag malaking mama, malaking boses, di ba? Di ba, nakakatawa pag malaking mama, tapos ang boses, parang Mickey Mouse. Matatawa ka, di ba? Parang hindi niya carry yung pagiging malaki niya. Huminto si Goliath at sumigaw sa mga Israelita. Kailangan niyo pa ba ng buong hukbo para makipaglaban? Ako ang Pilisteo at kayo ang mga utusan ni Saul. Take note, meron siyang binigkas. Ang sabi niya, kayo ang mga utusan ni Saul. So, nabigo ang Israelita. Kasi tinawag ng Diyos ang bayang Israel upang ipakilala ang kanyang pagiging Diyos. Pero dito, hindi kilala ni Goliath yung Diyos ng Israel. Ang sabi niya, utusan ni Haring Saul. So, ibig sabihin nun, yung bayang Israel, nabigo iproklama ang kanilang Diyos. So, in short, mga kapatid, even in the history, they fail to introduce and proclaim the King of Kings and the Lord of Lords. Alam niyo po ba, sa panahon natin ngayon, mas daig natin sila. Kasi binibigkas natin yung ating Diyos at ating dinadakila. Pero sa hukbo ng Israel, kapatid, hindi nila naipakilala si Yahweh. Ang Diyos na tumutulong sa kanila . Kaya siguro, isang araw, pinabayaan ng Diyos na sila ay makipagbaka at sila ay pahiyain. Di ba? Ito na po yung panahon na sila ay pahiyain ng Diyos. Pumili na lang kayo ng isang taong kakatawan sa inyo na lalaban sa akin.
So in short, nagkaroon siya ng kondisyones. Alam mo, pag gera, pinag-usapan, labo-labo. Hindi kondisyones. There is no treaty o walang pagsunduan pag gera ang pinag-uusapan. Tama po ba? Pero dito, nagawang makipagkasundo doon sa sinabi ng higante. Ang tanong natin, bakit? Kasi pag sumablay ka talaga, mga kapatid, hindi mo napakilala ang Panginoon. Darating ang panahon, sabihin mo sa katabi mo, mapapahiya ka. Mga kapatid, kapag hindi kayo kilalang mananampalataya sa loob ng inyong tahanan o sa labas ng inyong tahanan, sabihin mo sa katabi mo, mapapahiya ka. Sino ditong sa loob ng tahanan kilala kayo born again? O, kita nyo, konti lang. Sa labas ng tahanan, kilala kayong born again? Dapat kilala tayo, mananampalataya. Alam natin ang nire-represent natin, buhay na Diyos. Amen po ba? Kaya, Bishop hindi ko ma-represent si Lord kasi dagsa yung problema ko. Kaya titignan natin, itong impact na to ay may kinalaman sa spiritual aspect sa buhay natin ngayon. At maya-maya, bibigyan natin diin kung papaanong pagtagumpayan. Kanina, tinanong ko, sino may problema? Tagtaas kayo mga kamay. Sinong gustong magkaroon ng solusyon sa problema? Di ba? Ba't mas malakas kaysa kanina? Di ba? Yung kanina may problema, konti lang. Pero yung naghanap ng solusyon, malakas. Siyempre, lahat tayo naghahanap ng solusyon. Hindi po ba? So in fact, alam natin ang solusyon, pero sabihin mo sa katabi mo, hindi natin ginagawa. Nakita po natin nagpatotoo. Di ba? Kapag ang Diyos ang una mong nilapitan, may solusyon ba? Yes. Doon pa lang alam na natin, si Bebe nagpatotoo, nag-meditate siya, nakita niya ang solusyon. Ang ganda-ganda. Pero ang tanong, hindi natin ina-apply buhay Kristiyano natin. Hindi po. Verse 9, sabi niya, kung mapapatay niya ako, magpapaalipin kami sa inyo. Pero kung mapapatay ko siya, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin. Aba, ang bigat ng sugal. Ang pinag-uusapan dito, hindi buhay ng isang tao. Kaharian. Kaya bang ipustahan bahay mo kapag merong basketball? Oh, pustahan tayo, bahay ko. Hindi, syempre, hindi, di ba? Pera lang. Pero dito, pinag-uusapan, kaharian. Ang kaharian ni Goliath at ang kaharian ng kampo ng Israel. Nakibo ba mga Israelita? Hindi, syempre. Di ba? At ang sabi niya, may kondisyon, pag natalo niyo ako, kaming lahat ay magiging alipin niyo. Pero kapag natalo ko kayo, ang sabi ni Goliath, magiging alipin ko kayo. Pero sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kapag may problema, sino nagiging alipin? Sino? Pakilakas niyo naman. Tayo. Di ba? Kaya yung mga problema natin kasing laki ni Goliath Tama ho ba? Yan. Verse 10. Ngayon, hinahamon ko kayo. Papuntahin ninyo rito ang makikipaglaban sa akin. Siguro, sabi ng mga Israelita nung panahon ni Goliath, ano ka, bali? Ang laki-laki mo Titirisin mo lang kami. Siguro, hanggang dito lang mga sundalo. Sa laki niya. At ang laki ng katawan ng mamang ito. Talagang higante. Kumbaga, nasa lahi siya ng mga anakin. Grabe, no? 1 Samuel. Tingnan naman natin doon sa lipi ng Israel. Tingnan natin. Meron bang naging kampyonato ang Israel? Meron ba? Sino kaya? Hina. Sino kaya? May matay na mga children kayo minsan, okay? Ang mga children, kabisado to Di ba? Bishop mga elder na kami. Dapat mas kabisado nyo. Di ba? So, ibig sabihin nun, may kampyonato ang Israel. At ang kampyonato niya ay si
David. Tingnan natin si David. May kapareho ba siya ng hugis na katawan ni Goliath? Meron ba siyang sandatang carry katulad ni Goliath? Wala. Tingnan natin. 1 Samuel chapter 17 verse 12. Ngayon, may anak si Jesse na nangangalang David. Si Jesse ay taga Bethlehem na mula sa lahi ng Ephraim. So in short, si David pala ay mga Ephraimita. Alam mo si Ephraim? Saan galing si Ephraim? Kay Joseph. Di ba? Hindi siya kasama dun sa 12 tribes. Kaso, binilang siya dahil nagkaroon ng kasalanan ang isa sa mga anak ni Jacob. Di ba? Kaya si Ephraim at si Manasseh ipinalit. Kaya yung dalawa naging kabilang sa 12 tribo ng Israel. Dapat alam nyo history, ha? Kasi, bakit, Bishop? Sabi mo sa katabi mo, kasi 20 years na tayo. 20 taon na tayo. So in short, 20 years, nagkasalta na ba? Hindi na ba, baby? Hindi na sanggol. Di ba? Itong kwentong ito, dapat biyasang-biyasa na kayo. Hindi po ba? So, balikan natin. Di ba? Sa lupain ng Juda, matanda na si Jesse ng mga panahong iyon. At ang sabi, may 8 siyang anak na lalaki. So, pang-ilan si David? Pang-ilan? 8. Ba't nasabi? Kasi bunso siya. Hindi na, nung panahon nila, hindi na binibilang yung babae. Kaya pag babae kayo, sabi mo sa katabi mo, hindi kayo binibilang. Panahon lang natin ngayon. May mga woman empowerment. Di ba? Nadadaig na yung mga kalalakihan. Pero hindi, di ba? Okay, verse 15. Si David ay nagpapabalik-balik sa paglingkod kay Saul. So, ibig sabihin nun, meron na palang understanding na si David pala ay naglilingkod sa hari during that time. Bakit? Ano sa palagay nyo? Kasi may problema si Saul. Anong problema, Bishop? Sa pag-iisip. Meron siyang pag-iisip na kung saan inconsistent. Hari siya, pero may mga time nagiging para siyang siraulo. Si Saul. So, anong kailangan ni Saul? Kailangan niya nang makarinig ng mga tugtugan. Kaya nagpahanap siya sa Israel kung sinong mahusay na tutugtog na kanyang papakinggan. At napili nga si David. Alam niyo po ba na napakalaki ng ginagawa o papel ng praise and worship? Sa praise and worship, binubuksan ng daan upang yung maghayag ng salita ng Diyos ay makapasok. Dahil sa praise and worship, bukas din ang mga puso na mapapakinggan ang salita ng Panginoon. It's important. Hindi ito parang national anthem. Uy, parang national anthem. Pagdating sa church, merong praise and worship. Hindi po. Hindi po. Kasi it talks about your life. Buhay natin to. The reason I live is to worship you. Tama ho ba? So si David ay nagpabalik-balik sa paglilingkod kay Saul. So ibig sabihin nun, tinutugtugan niya si Saul. Diba? Dahil kasi nga may pangyayari sa Biblia na kung saan si Saul ay merong problema. In short, sinasaniban. Sinasaniban siya na masamang espiritu. Dahil kay David, nagagawa niyang palayasin ang masamang espiritu. Alam niyo po ba, kapag may praise and worship dito, mag-ingat yung may mga sanib. So, ibig sabihin, pag nakakatagal ka, in short, wala kang sanib. Palakpan po natin, Panginoon. Totoo naman, di ba? Nakita natin kung anong kahalayan ng praise and worship, di ba? Okay, paglilingkod kay Saul at sa pagpapastol ng mga tupa. So, ibig sabihin nun, ano lang yon? Sometimes, tumutugtog siya, pero ang kanyang talagang trabaho ay magpastol sa tupa ng kanyang tatay. Okay? Nagpapastol ng mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. Sa loob ng 40 araw, sabi nga ng Biblia, sabi mo, paulit-ulit na hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Take note,
hindi lang gabi, kundi araw. So in short, nakakarindi, nakakapikon. Talagang kahit napikon sila, wala silang magawa. Nilampaso sila ng isang higante at ininsulto. Hindi isang araw, hindi isang linggo, hindi 2 linggo, hindi isang buwan. Ang sabi mo, 40 araw. Grabe, no? Sobra. Kumbaga, wala nang mukha iharap ang mga Israelita. Tama ho ba? Napakahirap ng panahon na ito. Mga kapatid, kaya nga dumating sa punto, mga kapatid, kapag kayo ay hindi matapat sa Diyos, take note ha, gusto nyong ilista nyo, sabihin mo, iinsultuhin ka ng problema mo. Hindi mo mapagtatagumpayan. Kasi yung mga problema natin, katulad ni Goliath yan. Ang gagawin niya, araw at gabi, kahit gabi-gabi, papaisip niya sa'yo. Hanggang dumating sa punto na mapanghinaan ang inyong loob. Sabi nito, isang araw, sinabi ni Jesse kay David, anak, dalhin mo agad itong kalahating sako ng binusang trigo at 10 pirasong tinapay sa mga kapatid mo na nasa kampo. So in short, meron siyang kapatid na naglilingkod sa kampo ni Saul. 3 yun. Kapatid niya naglilingkod. So, tingnan niyo po. Nagkataon lang ba? Or talagang itinakda na ng Diyos ang araw na yon? Diba? Imagine mo, within 40 days, inutusan niya hindi nung 40 days, yung doon sa araw ng 40 days, ika-4 na pong araw, doon niya inutusan si David. At dumating si David. Okay, lumabas sa eksena na ha. Kaya't kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumangon na si David at inihanda ang mga pagkaing dadalhin niya. Iniwan niya ang mga tupa, ano sabi? Sa isang pastol. Take note ha, kapag ikaw ay isang pastol at iwanan mo ang tupa mo, hindi siya aalis basta-basta. Naghahanap siya ng kapalit. Napaka-importante, no? Kapag pinagkatiwalaan ka ng sino man, huwag mong iiwanan ang inyong post. Alam nyo na napakahalaga. Kaya, anong ginawa ni David? Naghanap siya ng kapalit? Yes. Diba? Pinagkatiwalaan niya muna. Okay? Inanda ang pagkain. Kaya iniwan niya mga tupa sa isang pastol at siya'y umalis. Ayon sa inutos ni Jesse. Nang dumating siya sa kampo ng mga Israelita, palabas na ang mga sundalong nagsisigawan para makipaglaban ba? Sabi ng writer, para makipaglaban? In fact, walang labanang nagaganap. Walang labanan. Ang labanan dito, balik-taklakan. Bunganga. Nakita na ba kayo ng kapitbahay nyo na binungangaan kayo? Sinong nabungangaan na? Siyempre, wala magsasalta rito. Di ba? Verse 26. Nagtanong si David sa mga taong nakatayo malapit sa kanya, sino ba ang Filisteyong iyon na hindi nakakilala sa Diyos ng mahamon sa sundalo ng buhay na Diyos? Alam mo, napaka-outstanding na ugali ni David. Hindi siya nagmayabang. Bidit-bit pa rin niya ang mga sundalo. Tama ho ba? Pag karamihan, kadalasan, nagmayabang ka na. Siya hindi. Sa mga sundalo ng buhay na Diyos. Imagine mo ha, dinamay niya mga sundalo, hindi niya sa sarili niya itinuon. Hindi po. Ano ba ang matatanggap ng tao makakapatay sa kanya para matigil na ang panghihiya niya sa Israel? So in short, talagang narinig na David yung pang-insulto ng higante. Siguro siya sabi ng higante, ano ba kayo? Ako isang supot, pero kayo mga, di ba, mga tuli, pero wala kayong magawa. Sinong supot sa atin? Oo, di ba? Kaya yun, tama. Kapag ikaw lalaki sinabihan, supot, magalit ka, hindi. Pero pag totoo, okay lang. At sumagot ang mga tao, tulad ng narinig mo, iyon na ang gagantimpala at sa mga kapatay kay Goliath. Anong gantimpala? Di ba? Ang gantimpala, mapapangasawahan niya yung anak ng hari at
Siyempre, free na siya sa taxes. Kaya nga, naalala niyo si Jesus, sinabi nung minsan, nung nakipag-usap doon sa loob ng templo, yung guro niyo ba nagbabayad ng ikapo? Nagbabayad ng tax? Kapatid, anak siya ni David eh. Tama? So, ibig sabihin nun, free of tax ba si Jesus? Yes. Free siya. Kasi si David, napanalo. Kaya, wala siyang buwis. Yan. Alam nyo ha, dugtong natin mga konting istorya, paalam nyo po, nangyayari, okay? Nang marinig ito ni Eliab, ang nakakatandang kapatid ni David, na nakikipag-usap si David sa mga tao, nagalit siya. Itong kuya naman di ba? Hindi yung galit, ibinigay kay Goliath Kanino ibinigay? Kay David. Di ba? Ang dami-daming ibuhos yung galit, hindi sa higante. Kanino ibinigay? Doon sa maliit, kasi yung kayang-kaya niya, di ba? Nakipag-usap sa mga tao. Nagalit siya, sinabi niya kay David, bakit ka pumunta rito? Sino ang pinabantay mo sa ilang tupa natin? Doon sa ilang. Akala mo kung sino ka. Alam ko kung gaano ka kayabang. Pumunta ka lang dito para manood ng labanan. Punta ba doon si David para manood ng labanan? Hindi. Ano pinunta niya? Inutusan siya. Kung sa kanya lang, hindi siya pupunta, di ba? Inutusan siya Siyempre, tatay yun Pag inutusan ba kay tatay, di kayo sumusunod? So, wala siya magawa, di ba? So, nainis ba si David? Nainis siya siyempre. Sinabihan siya ng mga masakit na salita na hindi naman totoo. Sinabi ni David, ano ba ang ginawa ko? Nagtatanong lang ako. Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong siya sa iba para linawin ang mga nalaman niya kanina at ganon din ang sagot na natanggap niya. No, nangalap si David. Diba, ano bang premyo? Hindi yung pinag-usapan na hindi premyo ang pinag-usapan David. Diba? Bakit kayo pumapayag na ilang araw na kayo ay nagpapagapi? Kapatid, bunganga pa lang ang pinag-uusapan natin. Bunganga pa lang. Kaya napaka-powerful ng bunganga. Kaya pag umaawit tayo, alam niyo po ba, may nangyayari. May nagaganap sa kalangitan. Kaya sabi ng MC, merong deliverance. Merong kagalingan. Nangyayari po ba yun? Yes. Kapag nataas natin ang pangalan ng Panginoon, may nagaganap at nangyayari. Kaya ito ngayon ay makikita ninyo ng ating mga problema. Sabi mo sa katabi mo, meron palang solusyon. Praise God. So, tingnan natin. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David. Alam mo talagang mga chismis talagang di nawawala yan kapag kapanahon nila. Mga chismoso, ito yung mga sundalo ni Saul, chismoso. Kaya yung mga chismoso, sabi mo sa katabi mo, mga duwag yan. Mga sundalo, chismoso, kasi mga duwag hindi makalaban sa Goliath. Tama po ba? So, ano ginawa nila? Mag-chismis na lang. Nakating kay Saul ang mga sinabi ni David. Kaya, ano sinabi ng nagsulat? Pinatawag niya ito. Pagdating ni David, sinabi niya kay Saul, wala po ni isa man sa atin ang dapat na, ano sabi? Ng loob, dahil lang sa Pilisteyong yun. Totoo naman po. We are talking about one lives. Hindi naman siya pusa siya nabuhay Kaya wala ka dapat ikatakot. Di ba? So, kasong problema, ang buong hukbo, takot o hindi? Takot. Hindi lang takot. Sabihin sa katibo, nanginginig pa. Sa totoo lang, naihina sa kanilang mga pansyon. Imagine mo, 40 araw. Di ba? Ako na po, ano sabi niya? Nagpresenta siya. Ako na po, ang inyong lingkod ang makikipaglaban sa kanya. Again kaya sinabi lingkod dahil kasi nag-work siya kay Saul. So, in short, kilala siya ni Saul. Tama ho ba? Yes, ako na po. Yan. Alam mo, may mga time, meron tayong announcement dito Yung gustong maglingkod. Di ba? Those who want to serve God. Pero, wala na salitang, ako na po. Lahat tumatalikod. Bakit ganon? Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, tumatalikod kayo.
Pwede mo sabihin sa katabi mo, ako na po. Yan. Sumagot si Saul. Basahin natin ha. Napakagandang bulay-bulahin to. Sumagot si Saul. Hindi mo kayang, take note ha, hindi mo kayang makipaglaban sa kanya. Diba? Bakit po? Anong dahilan? Bata ka pa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag yung binata mo, hindi ka muna mag-asawa, bata ka pa. Bata ka pa. Habang siya'y mandirigma na mula pa sa kanyang pagkabata. So in short, kilala ni Saul itong Goliath na ito. You cannot win to this man. He's been an army and even a warrior since birth. Pero hindi niya kilala si David eh. Tama? Sino nakilala kay David? Ang Diyos na nakilala kay David. Kaya ang sabi niya na mula pa sa kanyang pagkabata, verse 34, pero sumagot si David. Anong sagot niya? Matagal na po kong nagbabantay sa mga tupa. Oo, alam ko, pastol ka eh. Di ba? Ng aking ama. Kung may, take note, may leon at oso na tatangay sa mga tupa. Ang sabi mo, David, pinababayaan ko po. Hindi. Hindi sinabi yon. Nahayaan ko po. Total, marami naman akong tupa. Di ba? Hindi niya. Ano sabi? Verse 35? Ano sinagot niya? Tinutugis ko po ito at grabe. Kaya mambubugin ng leon? Pag sabi na, wow, takbuhan tayo. Yung boses ng leon, takbo ka na eh. Sino nakarating ng boses ng leon, tumatakbo, natatakot? Oh, parang tatapang nyo ah. Diba? Hindi kayo makalapit, diba? Tinutugis ko po at binubugbog at kinukuha ang tupa. Inaagaw ni David. Grabe. Sige nga, palakpakan na natin itong David na to. Kung lalaban ito, hinuhuli ko ito sa leeg at grabe. Parang ginagawang basahan lang yung leon at oso. Hinahampas hanggang sa mamatay. So, si David na ang nagpresenta at siya na nagsabi ng kanyang karanasan. Bilang mga mananampalataya, may karanasan ba kayo sa mga problema nyo? Kaya nga kami talo, Bishop eh. Diba? Wala kaming karanasan eh. Okay. Ito, mag-aral kayo. Okay? Verse 36. Nagawa ko po ito sa mga leon at oso. At, ang sabi niya, at gagawin ko rin ito sa Filisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos. Grabe ang hanga ng David na to sa kanyang Diyos na buhay. Pero tayong mga mananampalataya, ganun ba tayo humanga sa ating Diyos? Hanga nyo ba ang Diyos o hindi? Yan. Dahil nahamon po niya ang mga, take note, lagi niyang sinasabi at sinasambit, sundalo ng buhay na Diyos. Hindi niya pinagmamalaki sarili niya. Di ba? Lagi niyang kasama yung sundalo ng buhay na Diyos. Napaka-importante niya na hindi mayabang si David. Kaya ko talunin yan, no. Di ba? Laging kaagibat yung salitang sundalo ng buhay ng Diyos. Verse 37, ang Panginoon na nagligtas sa akin, sa mga leon at oso, ang siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong yun. So take note, positive ba mag-isip si David? Positive ba? Oh, isulat nyo kagad. Unang solusyon, positive mind. Kung may problema, laging positive. Diba? Yan, magligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong. Sinabi ni Saul kay David, ang sagot ni Saul? Sige, magpakamatay ka. Sabi niya, sige, lumakad ka na. Patlubayan ka na, sana ng Diyos. Diyos sinabi magpakamatay ka, di ba? Imagine mo, no, napaniwala niya si Saul. Grabe, no? So, ibig sabihin yun, yung kanyang experience na bibigay ng talagang kapatid-paniwala. 1 Samuel 17 verse 40. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang tungkod, pumulot ng 5 makikinis na bato sa sapa. Alam niyo po ba, pinakinis ng panahon yun. Sa pamagitan ng pagdaan ng tubig, di ba? Yung dating raft, siguro yung mga bato, raft,
Dahil sa tsapa, laging nakababad, naging makinis. Yan, napaka-importante ha, paggagamit kayo ng mga kasangkapan ha, sa panlaban, dapat pulido. Sabi mo sa kanila mo, pulido. Alam mo yung pulido? Sino nakakalang pulido? Sige, kalimutan natin. Pumulot ng 5, may kinis na bato sa sapa at inilagay sa balat ng lalagyan. Dala-dala niya ang kanyang tirador, lumapit siya kay Goliath. Ito na po. Sa burol bumaba si David. Siguro nakita ni Goliath, ano ba ito? Ito ba yung pagmamalaki niyo sa akin, di ba? Lumapit si Goliath kay David at pinangunahan ng tagapagdala niya ng armas. So, ibig sabihin nun, hindi lang pala isang kalaban niya, 2. Kasama rin yung sandata, okay? Verse 42. Nang makita niyang binatilyo lamang si David. Itong gusto kong eksena, mga kapatid. Magandang lalaki. Uy, magandang lalaki pulo. Ano ba si Goliath? Hindi siya na bakla. Magandang lalaki ba si David? Oh, siguro baka doon niya tinalo sa gandang lalaki. Di ba? Maganda. Naging parang baklang si Goliath. Magandang lalaki. At, ano sabi? Namula-mula ang pisngi. Tignan nyo nga yung katabi niyo, namula-mula ang pisngi. Pinagsasampal yan. Pero anong sabi ng Biblia? Hinamak niya to. Kasi parang sa tingin niya, isang maliit na kulisap lang si David. Sinabi niya kay David, aso ba ako at patpat yang daladala mo? Sinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang Diyos. Ininsulto niya. Minaliit niya si David. Diba? So, ano ginawa ni David? Pumayag ba siya? Pumayag ba si David na maliitin siya? Hindi po. Sinabi pa niya, lumapit ka rito at ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mabamangis na hayop. Sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal. Pero, ang sabi niya? Sige, lahat nga. Sabi niya, yes! Hallelujah! Diba? Kapag may problema ka, sabi mo sa problema mo, lalabanan kita. Hindi sa sariling lakas ko. Diba? Sa kapangyarihan ng aking Diyos. Yes. Diba? Kaya, huwag mong mamalitin ang hukbo ng Israel. Diba? Hinamon mo ang hukbo ng Israel. Mali ang hamon niya eh. Hindi niya alam ang kanyang hinahamon. Sa araw na to, ibibigay ka sa akin ng Panginoon, papatayin at pupugutan kita ng ulo. Imagine po, hindi pa nangyayari ha. Sinabi na ni David. Diba? Papatayin niya at pupugutan ng ulo si Goliath. Ibig sabihin nun, positive siya, tatalunin niya ang higante. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay na mga kasama mong, hindi lang si Goliath. Kasamang mga Pilisteo ay ipapakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop at malalaman. Pakilakas nyo! Pakilakas nyo! Na may? Yes! Hallelujah! Di ba? May Diyos sa Israel. Huwag kayong maging maliit sa inyong katayuan. Once na ikaw nakilala kay Kristo, yan na ang pagbabago. May gagawin ng Diyos sa inyo, kapatid. Bishop di ba? Ganito lang kakayanan. Huwag mo isipin gaya ng kakayanan mo. Malaman ng lahat na nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat. Anong meron natin? Sabihin mo sa katabi mo, salita ng Diyos. Bible lang is enough. Di ba? Ang sabi? Sapagkat ang Panginoon makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. He is not talking for one man. He's talking to the whole army of Philistine. Kayong lahat ibibigay ng Diyos. Kaya, tama po ba? Huwag kayong tumuon dun sa problema. Okay? Verse 48. Habang lumalapit si Goliath sa kanya, patakbo naman siyang sinalubong ni David. Siguro, nung nagkatagpo sila ni Goliath, sa tingin nyo, bigat na bigat si Goliath? Yes.
hindi makagalaw. Kumbaga si David, nakamove na ng 3, siya kalahati pa lang. Humahakbang pa lang. Kaya maganda yung wala kang maraming karga. Di ba? Yan. Habang lumalapit si Goliath sa kanya, patakbo naman siyang tinalubong ni David. Kumuha siya ng bato at sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath at tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at natumba siya ng, ano sabi? Kaya mali yung katuruan na tumumba. Pag ano, pahiga, hindi pahiga. Ang sabi ng Biblia, padapa. So in short, para siyang sumamba doon sa Diyos ni David. Diba? Sabi niya, itong Goliath na to, sasamba to isang araw sa akin. Hindi po ba? Kaya padapa siyang tumumba. Verse 50, ang sabi? Everyone, basahin natin. Ang sabi ni Fernando, isang bala ka lang. Kay David, isang bato ka lang. Yan. Kaya dito, siguro nakita ni Fernando po ito, no? Palagay ko. Yan. Verse 51, tumakbo siya papunta kay Goliath, kinuha ang espada nito at pinugutan ito ng ulo nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma. Nagtakbuhan sila papalayo. So, in short, nadaig ba niya? Natalo ba niya? Yes. Sige po, ngayong umagang ito, dito magsisimula ang aking mensahe. Bisa magsasimula. Tayo po tayo manalangin. Panginoon, sa umagang ito kami ngayon lumalapit sa inyo. Lahat kami ay may mga bit-bit at talagang malaking problema. Ngunit, na-encourage kami sa buhay ng isang kampyonato mo, Panginoon. Matagal ng panahon. At aming nilalapatan ang lahat ng problema meron kami. Sapagkat naniniwala kami, meron kaming David na tutulong sa amin. Walang iba kundi ang aming Panginoon. Panginoon, patuloy na aming ipagtatanggol ang lahat ng bagay at kami ay magtatagumpay sapagkat ang Diyos namin ay makapangyarihan Diyos. So umagang ito, at lahat ng tagumpay, at lahat ng nagawagi, at lahat ng na-encourage sa buhay ni David, magsabi ng isang malakas na amen. Amen. Purihin po Panginoon. Ang mensahe po natin ngayong umagang ito ay pinamagatang Goliath man ang problema mo, may David namang sasaklolo. Amen? Yeah, yan ating. Tingnan natin ngayon. Punta muna tayo, okay? Sa ating kontrabida. Pag-usapan natin si Goliath. Sino ba siya? Sabi ko po rito, nung nakita niya si Goliath, siguradong si David, hindi niya mamimisto. Kumbaga, kahit na malit na ba to, tatamaan niya. Kasi malaking target si David eh. Yes or no? Yes. Kaya sabi niya, too big to miss. Kaya siguro si David na magtatagumpay siya. Kasi itong malaking kalaban niya, hindi maliksi. Malaki talagang target na tatamaan siya. Kaya too big to miss. Goliath is too big to miss. Mga kapatid, balik tayo sa mga problema natin. Our problem seems so big. May mga problemang sa tingin natin malaki. Pero hindi natin alam, lahat ng malaking problema, merong kahinaan. Sabihin mo sa kapatid mo, lahat ng problema, may kahinaan. Kung akala mo malaki yan, sa totoo, lahat yan ay may kahinaan. Lahat ng problema, may kahinaan ba? Yes. Kapagkat meron tayong solusyon. Too big to miss. Okay? Mabigat, mabagal, kayang malagpasan ang kalaban. Yes or no? Yes. Mabigat ba ang kalaban ni David? Sabi dito, 60 kilos, di ba? Yung karga pa lang niya. Pera pa yung hawak niya. Hindi po ba? Mabigat ba si Goliath? Yes.
Anong dala-dala ng ating mga problema? Sobrang kabigatan. Kaya nga, marami mga mananampalataya, hindi nagwawagi kapag may problema. Dagan-dagan ng mga problema. Tama ho ba? Hindi nagtatagumpay. Ano dapat natin malaman? Diba? Ang mga problema, dala-dala niya kabigatan. Yes or no? Yes. Sakit sa dibdib. Hindi po ba? Mga iniisip natin, parang hindi sapat. Pero gusto ko malaman nyo, mabigat man sila, tingnan, magtatagumpay ka. Okay. Punta muna tayo dito sa ating istorya. Maraming karga, kaya't mauunahan mo. Maraming bang karga si Goliath? Maraming ba siya? Si David, wala. Kaya maraming karga siya kasi karga niya, anong unang dala ng problema? Ang karga niya ay takot. Anong ginagawa ng problema sa atin? Magdala ng pangamba. Yan. Kaya maraming mga mananampalataya, takot. Hindi nagtatagumpay. Doon pa lang, talo ka na. Kaya, nagwagi ba si Goliath sa hukbo ng Israel? Yes. 40 araw siyang nagwagi. Walang ginawa kundi insultuhin ang mga mandirigma, ang hukbo ng Israel. Pero, nakahanap siya ng katapat. Hindi po ba? Kaya marami siyang karga, kaya naunahan ba siya ni David? Yes. Ang hakbang ni Goliath, si David, nakatatlong hakbang na. Kasi marami siyang karga, mabigat ang kanyang karga. Pangatlo, ano ba si Goliath? Mayabang. Yan. Mayabang ba siya? Yes, very obvious. Mayabang, hambog, at maingay. Kaya maiisahan mo siya. Problema natin, laging nagsasalita sa atin Di ba? I'm talking about problem in our lives. Laging nagsasalita sa atin. Laging hindi siya nagsasalita, tayo bukang bibig natin yung problema. Yeah. Di ba? Kasi yung problema ko Kapatid, ba't laging bukang bibig yung problema? Ang bukang bibig mo, yung solusyon. Hindi yung problema mo. Yung problema mo, hindi dyan na yan Yes or no? Kaya buhay bigat lalo. Kasi masyadong maingay siya. I'm talking about in general Compare ang problema mo, pera, problema mo, relasyon, ang problema mo, maraming bagay ang problema. Maraming mukha. Laging bukang bibig natin ang problema. Pero, hindi natin nagiging bukang bibig ang solusyon. Amen po ba yan? Yeah, mayabang yan. Hambog at maingay. Kaya, maisahan mo bilang mga David sa panahon natin ngayon. Ano pa ang sunod? Malaki ang tiwala sa sarili. Ano mo ang problema? Malaki ang tiwala sa sarili niya. Kaya alam niya, mga anak ng Diyos, kaya niyang gapiin. Kaya marami mga anak ng Diyos na talunan. Pumunta sa church, nakayuko, talunan. Hindi makaawit, hindi makatalon, hindi makataas ng kamay. Bakit po? Kasi ang bigat-bigat ng dala. Sabi mo sa katabi mo, ang bigat-bigat kasi ng dala. Kasi malaking tiwala. Talo tayo. When we talk about confidence, the problem always speak, I am confident than you. Mas mataas ako ang aking confidence sa inyo. Pero yung mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, talo. Maraming mananampalataya, hindi nagwawagi. Kaya, ang problema, laging nagiging tagapanguna ng buhay nila. Malaki ang tiwala sa sarili, kaya't matatalo mo. Okay? Kaya ito po yung mga katangian ng mga problema natin. Too big to miss. Yan. Always shouting in us. Mabigat at mabagal, kayang malagpasan. Ibig sabihin nun, mabigat ang mga problema natin na pinagdadaanan. Di ba? Nagpapabagal ng takbo ng ating buhay. Dapat we are running. Di ba? Bilang mga mananampalataya, dapat mananagumpay ka, nananakop ka ng problema. Ang problema natin, maraming karga. Maraming karga. Ano yung insecurity? Yan ang karga ng mga problema natin. Di ba? Ano pa? Di ba? Yung fear, yung takot, naduduwag tayo. Yan. Nawawalan tayo ng confidence whenever problem comes in. Tama ho ba? Nawala kayo tiwala sa sarili? Yes. Di ba? Ano pa yung problema? Mayabang, hambog.
katulad ni Goliath. Yan. Yun yung mga problema. Kaya maraming mga Kristiyanong talo ni Goliath. Talo ni Goliath. Sana, after ng message natin, sabihin mo sa katabi mo, maging David ka. Sino handang maging David? Yes. Dapat. Tingnan natin, no? Si David. Balik tayo si David. Number 1, musmus kung titignan, ngunit biyasa sa labanan. Tama ho ba? Yes. Biyasa ba siya? Hindi nga alam ni di ba? Ni Haring Saul. Pero narinig natin, hindi nga itinuring si Goliath na parang isang leon at oso. Wala. Para sa kanya, kulisap lang si Goliath. Yes or no? Yes. Kung anong bigat ng problema nyo, huwag niyong panatilihin na maging Goliath sa buhay nyo. Sabihin mo sa katabi mo, di ba? Kung titignan, inexperience ka, pero sabihin mo sa katabi mo, anak ako ng Diyos. Lahi ako ni David. Yes or no? Yes. Kaya magtatagumpay ka, hindi? Yes. Magtatagumpay? Yes. Di ba? Lakas ng loob nyo, una pa lang yan, tagumpay na yan eh. Di ba? Tingnan mo, ngunit besa sa laban. Pangalawa, sabihin mo sa katabi mo, magaang ang sandata at di naiiwan. Tandaan nyo, kapatid, kapag may problema ka, magaang sandata mo, ang salita ng Diyos. Oh, konti lang nag-amen. Napakalaga ba ng salita ng Diyos? Yes. May mga time, dapat sabi nga ni Bebe, kinakabisado. Maliit lang Biblia. Pero kapag in-apply mo, may malaking magagawa sa buhay natin. Amen po ba? Yeah. Ganun si David. Diba? Kaya sabi ni David, lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon. Hindi siya nagyabang sa dadala niyang tirador o bato. Ano pa? Ano si David? Mabilis, kumilos, kaya't hindi mapaghuhulihan. Kapag may problema ka, dapat anticipate mo yan. Naghahanda ka lagi. Hindi pag may problema, doon ka pa lang magkikilos. Hindi ganon. Dapat mabilis kayo. Kapag may problema kayo, hindi kayo lagi nag-iintay, nag-aabang. Wag mo siya abangan. Lagi mo siyang paghandaan. Diba? Kaya, pag nag-iipon ka, dumating yung problema mo, kulang ka sa pera, at least may ipon ka. Pero ang problema, we caught in surprise. Dumating yung problema, wala kang kapera-pera kasi wala kang ipon. Tama ho ba? Mga problema. May mga time, di ba? Unang-unang may problema sa atin, pera. Kaya kailangan mabilis ka. Marunong kang kumilos, gumalaw, magplano. Tama ho ba? Yes. You must understand that planning is important whenever you face big problems. Amen po ba? Yes. Ano pa si David? Sabi sa kanya mo, mapagkumbaba. Napaka-importante ng karakter whenever you have Goliath problems. Lagi kang magiging mahinahon, mapayapa. Di ba? Hindi ka lagi on the rush. Doon pa lang, talo ka na. Di ba? Naguguluminahan ka. Means yung isipan mo, lagi natatabunan ng mga problema. Pero kapag mapayapa ka, makapag-isip ka? Yes or no? Yes. Kaya pinagpala ang taong mapayapa. Kapag may problema, doon nakikita ang tunay na David sa inyo. Dapat ganun kayo. Diba? Hindi natakot si David. Natakot ba siya? Napanghinaan ba siya ng loob? Nagulo ba siya? Nung bumaba siya sa labanan? Hindi. Mapayapa ba si David? Yes. Nagtagumpay siya? Yes. Mapagkumbaba, ngunit mabangis sa labanan. Kaya, kapatid, ngayong araw na to, pagdating mo sa mga problema, ikaw ay katulad ni David. Sabi mo sa katabi mo, mabangis. Yan. Alam mo ba yung quality ng isang mabangis?
Nakita na ba kayo ng hayop mabangis? Kinatakutan? Yes. Dapat ganun kayo. At panghuli, sabi daw, sa Diyos nagtitiwala, kaya't tagumpay ay laging natatamo. Purihin po ang Panginoon. Alam mo, it's not for me to explain our problem. Hindi ako narito upang explain ang problema. Ang sa akin, sabihin mo, narito si Bishop kasi binigyan kami ng solusyon. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. May malaki, may maliit, may malaking-malaki. Pero isa lang ang solusyon natin. Sino? Meron tayong Diyos. Meron tayong David. Meron tayong pinagmamalaki. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung kayo'y nakakapit sa Diyos, alam nyo, nagkaroon kami ng isang bagay na naranasan namin. Nagkaroon kami ng magandang deal sa construction. Ang pinag-usapan namin, masyadong matibay na kumpanya. Kinuha kami. Pero maganda yung usapan namin una. At dun sa deal, alam niyo magkano? Umabot siguro ng 9 million ang deal namin. Pero yung usapan namin, merong DP, down payment. Pero nung huling usapan, nagkaroon ng problema dun sa aming kumpanya. Sabi niya, Bishop, kakayanin mo na umpisahan yung construction ng walang down payment. Sabi ko, teka muna. Hindi ako dapat matakot kasi Ayala to eh. Di ba? Kumbaga, laki ng kumpanya kumukuha sa akin. Kompleto na lahat, kapatid. All complete na. Kaya pag inabunuhan ko yon, sabi ko, aba, ang ganda ng kita. Mahina yung 5 milyon kita namin. After 3 months. Sabi ko, sige na. Kinausap ko yung asawa ko. Sige, lalaban tayo. Total, sigurado naman yung deal natin. Sabi ko, lalaban tayo. Pero ang problema, mga kapatid, lumapit kami sa mga uwak. Alam mo yung uwak? Siyempre, kailangan namin puhunan eh. Kami dapat maglalabas muna kasi pinag-usapan namin, may down payment, pero this time, walang down payment. Kumbaga, napasubo kami na gusto namin trabahuin, usapan namin dati meron down payment, pero later on, nabago. Wala nang down payment. Kaya sabi namin, sige, total, sigurado naman yung kumpanya. Kikita naman kami 5 milyon. Bakit hindi? Diba? So, ang ginawa ng yung lingkod ay, ako, lumapit ako sa isang uwak. Ano yung uwak? Hindi mananampalataya. Alam niyo po ba, nung pag-uwi ko, sabi ng Diyos, akala ko ba, Diyos mo ko? Oo nga. No? Kaya sabi ko sa misis ko, tara, pray tayo. Kapag pinagkaloob ng Diyos, hindi tayo mapipiligro. Sabi ko sa kanya, sige, lumaban tayo, pero doon sa unang usapan, dapat may down payment. Pag walang down payment, kahit na ayala pa yan, handa kaming bitawan yan. We are willing to let it go. Kasi ibig sabihin nun, mamaya, sinusubukan lang kami ng Diyos. Kung saan kami kakapit. Di ba? Kaya, alam niyo po ba, ilang araw namin pinag-isipan, sabi namin, nako, magsisikip tayo sinturon. Kasi siyempre, alam niyo po ba, 3 buwan bago kami bayaran na Ayala. Kasi ang payment nila by January, October pa lang pasok October, November, December, 3 buwan. Mag-aantay kami. Pero gagawin namin yung mga proyekto. Di ba? Maglalabas kami. Milyon lalabas namin. Sabi ko, teka muna. Yung nag-isip kami, talagang hindi kami nagkakatulog, lalo na yung lingkod. Sabi ko, Lord, kaka-stress ko lang. Kaka-stroke ko lang. Ayoko may stroke ulit. Kaya sabi ko, hindi, magtitiwala lang sa Diyos. Bahala ng Panginoon. Total, kami naman, totoo, tama Pumasa naman kami sa Ayala. Sige, okay na yan. Pag ayaw nila, di okay lang. Basta sa Diyos na lang kami magtitiwala. Hindi na kami lalapit sa uwak. Kaya ginawa namin, nagmatigas kami. Hindi kami lalapit sa uwak. Saan kami lumapit? Sa Agila. Agila, yung Diyos yun. Diba? Sa Diyos kami lumapit. Doon kami nanalangin.
Doon kami nalangin. Araw-araw, nagpe-pray kami. Lord, kung pinagkaloob mo sa amin yung transaction na yan, magiging magaang para sa amin. Hindi magiging pabigat. Kaya Lord, salamat. Dahil itong mensaheng ito, akong unang tinesting. Akong unang tinesting. Kaya pinroto ko sa inyo, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, kami ay magiging matapat sa aming pong kasunduan na hindi na this time, kapag nagnegosyo na kami, wala na utang. Kasi tinapos na namin. Wala na utang. End na yung panahon na nangungutang kami. It's end. But this time, bago na. Bago na ang aming buhay. Kaya salamat sa Panginoon dahil napagtagumpayan namin at hindi na kami babalik dun sa uwak. Magiging tapat na lang kami. Ha? Pinababalik sana kami ng uwak eh. Kami ng uwak, sige, bumalik kayo. Hindi na kami babalik. Kasi napagtagumpayan namin sa panalangin. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Nararamdaman ng iyong lingkod, kayo po ay nababalot ng mga problema. Pero hindi nyo alam kung paano solusyonan. If you understand the story, makukuha nyo yung mga tip para pagtagumpayan. Hindi doon sa inaasahan at iniisip nyo. Tandaan nyo, number 1, ang Diyos. Kapag ang Diyos ang kinapitan nyo, Diyos ang magsasalba sa inyo. Ano man problema, ano man ang mukha ng problema nyo, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ako ang i-apply mo at makita mong solusyon. Hallelujah. Sa umagang ito, kung naintindihan nyo ang istorya at kayo'y may kabigatan sa inyong puso, pwede kayong lumapit. Malaya kayong lumapit ngayon sa harapan. You can make yourself available in front. Pwede nyo ilapit, ihakbang na may pananampalataya. Sige po. Yan. Ano man problema. Magiging matatag ka katulad ni David. Buo ang iyong salita. Buo ang inyong desisyon. Hindi pa bago-bago. Sige po. Meron pa po ba? Yes. Natawagan ko po kung kayo nasa likod, pwede po kayong lumapit. Yan. Salamat po. Salamat po. Thank you, Lord. Meron pa po ba? Yes, I feel. Meron pa po sa likod. Hallelujah. Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, kami lumalapit sa inyo. At alam niyo po yung kalagayan ng aming mga buhay. Iba-iba ang mukha ng problema na kinakamit namin sa araw-araw. Kung iba ay mabigat, masakit sa ulo, pero sapat na yung salita ng Diyos. Lord, we will stand to your word. Sa iyong salita kami tatayo. Sapagkat kami naniniwala at nananampalataya, meron kang magandang solusyon sa mga problema namin. Ngayong umagang ito, may ginawa ka ng solusyon sa aming puso. Binigyan mo na kami ng kapahayagan, ginamit mo ang iyong salita, at pinagtibay mo ang iyong salita sa aming mga puso. Kaya Lord, kami nananampalataya, naniniwala po kami sa inyo. Ngayong umagang ito, kapag hindi nyo pa kinikilala ang Panginoon, kapatid, kung nasaan ka man, nasa loob ng tahanan, nanonood sa aming programa, kapatid, tanggapin mo una sa lahat ang Diyos na makapangyarihan, walang iba kundi si Jesus. Sabihin mo, makipag-isa ka sa Kanya, sabihin mo, Panginoong Jesus, batid mo ang lahat ng nasa puso ko, lahat ng kinakasangkutan ko, Panginoon, lahat ng problema, alam mo, mabigat ang mga problemang ito, Lord, lumalapit kami sa inyo at sumusuko ng aming mga kasalanan. Lord, humingi kami ng tawad sa lahat ng pagkakasalang nagawa namin noon hanggang ngayon. At linisin mo kami ng iyong banal dugo. O Diyos, ngayong umagang ito, tinatanggap ka namin sa aming puso at bibigyan mo kami ng solusyon sa mga problemang kinakaharap namin.
Ikaw ang Diyos ng solusyon ng mga problema namin. Ikaw ang nagbibigay ng kagaanan sa aming mga puso. Lord, palayain mo kami sa pangalan ni Jesus. Sa mga oras na to, Lord, pinapalaya mo na mga nanonood sa kanilang mga tahanan sa mga programang ito. Binigyan mo na sila ng kalayaan ngayong umagang ito sapagkat ang unang-unang solusyon walang iba kundi kilalanin ka bilang Diyos ng aming buhay. At ngayon, kilala ka namin, tinanggap ka namin. Kami ngayon ay pinalaya mo na, binigyan mo na kagaanan na aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, kayong mga narito sa harapan, bibigyan kayo ng kagaanan ng Diyos. Sapat ang Panginoon. Hallelujah. Higit ang Diyos sa inyong kinakaharap. At mas malaki siya sa anumang problemang meron kayo. Manampalataya kayo ng buong puso. Manalig kayo, merong solusyon darating sa buhay nyo. At sabihin mo, ngayon pa lamang, kinamit ko na ang solusyon na binigay mo sa akin, Panginoon. Magtiwala sa inyo. Walang humpay na magtitiwala sa inyo. Sapagkat ang sino man nananampalataya sa inyo, magtatagumpay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, tunay na kung gulayat man kalaki ang problema namin, meron kaming David na sasaklolo sa amin, Panginoon. Kaya't ngayong umagang ito, tinanggap ko na ang saklolo mula sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Palayain mo mga taong ito. Lord, hallelujah. Purihin ka, takilahin ka. Purihin natin, Diyos. Hallelujah. Come on, sing a song. Else like you, God. Hallelujah. Wala kang katulad, wala kang kambing. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa iyong kapurihan, sa iyong kalulatian, sa pangalan ni Jesus. At lahat na magsabi ng Amen at Amen. Salamat po.